Check in on bus terminals. Mobile journalist RR Tubise is now reporting live from Cubao in Quezon City. RR, good morning. Morning, RR. Oh, tell us what's happening there. Nabawasan na ba yung mga pasahero ngayong bisperas na ng Pasko? Angela, Diego, yun nga, Noche Buena na mamaya, pero marami pa rin talagang mga pasahero yung naghahabol para makauwi sa kanilang mga probinsya, para makasama yung kanilang mga pamilya sa Noche Buena mamaya. Yung isa sa mga nakausap natin kaninang madaling araw, 4 a.m., magtiyuhin papunta sa Bicol Region, 12 hours mahigit yung kanilang hinintay. And counting. Kanilang hinintay bago sila, hanggang ngayon hindi pa rin sila nakakasakay papuntang Bicol sa Naga City. So karamihan actually ng mga chance passenger ay naiipon dun sa mga bus terminal papunta sa South Luzon. Pero swerte naman yung mga pasahero na papunta sa North and Central Luzon dahil yun yung mga tuloy-tuloy yung biyahe. So RR, yung nangyayari ngayon sa South, yan ang sold out. Wala nang chance of booking online. So if you wanna go back home sa South, you have to take your luck. You have to take your luck as a chance passenger. Ganun ba yun? Yes, yes, Diego. Actually, yung sa South, linawin natin, no, sa Bicol region, sa mainland Bicol, doon yung mahirap sa South Luzon, yun yung mahirap na i-book. Pero yung sa Laguna, sa Batangas, yan, meron pa rin tuloy-tuloy pa rin yung mga biyahe dyan. Pero yung mga papunta na ng Bicol, especially yung Masbate and Catanduanes, wala na talagang mabubuk na biyahe papunta dyan, wala nang online. Talagang, at kahit naman nga magpunta sila sa mismong mga terminal, mahirap na rin mag-book, mahirap na rin makapag-secure ng ticket dahil yung ibang terminal, 2 bus lang ang ilalaan ngayong araw. RR, dun sa mga nakausap mo ng mga pasahero dyan, ano-ano yung mga reasons nila kung bakit ngayon lang sila nandyan, December 24, bakit sila nag-chance passenger, RR? Angela, marami sa kanila is trabaho talaga yung reason kung bakit ngayon lang sila nag-book or kumbaga ngayon lang sila nagdesisyon na umuwi papunta sa kanilang mga probinsya para makahabol sa Noche Buena. Yung iba naman nagsabi na tinapos lang nila yung mga Christmas party nila sa work bago sila makauwi sa kanilang mga pamilya. Pero mostly talaga sa kanila tambak ang work and kailangan nilang tapusin yun para kapag bumalik daw sila sa January next year after ng bagong taon, wala silang masyadong work na kailangan tapusin. RR, nakikita ko dyan sa likod mo, medyo kalmado na. Tama ba? Kalmado na yung ano? Pakita mo nga sa amin. Oo. Yes. Oo. Kung makikita natin dito sa likod ko, Angela, medyo kalmado. Kasi ito yung actually nandito tayo ngayon sa Victory Liner. Ito yung bus station na kung saan tuloy-tuloy lang yung pagdating, although fully booked, yung mga bus papunta sa norte, kunyari sa Baguio, sa Zambales, sa Olongapo, tuloy-tuloy lang yung biyahe pero although nakabook nga yung mga tao, pero tuloy-tuloy naman yung pagdating ng mga bus na papalit. Kaya medyo kalmado yung mga pasahero and nag-peak na talaga yung passenger and yung mga pasahero noong December 22. Actually, nung December 19 pangaraw. December 22. Pero kailan ba natin ulit mararanasan yung dagsa ulit ng mga pasahero pabalik naman dito sa Metro Manila? Yes, Angela, that's a very good question. Yun din ang tinanong natin dito sa mga dispatcher ng ating mga bus terminal dito sa Cubao, Quezon City. Sabi nila, ang dagsa ng mga pasahero ay pabalik dito sa Metro Manila, inaasahan nila January 2. So, yung mga tao yung mga pasahero natin na pabalik dito sa Metro Manila na wala pang ticket, advice nila ay mag-book na dahil para sa mga ayaw sumabay doon sa exodus na mangyayari sa after January 1. Kamusta naman yung seguridad dyan sa terminal dyan na RR? Angela, actually, mahigpit ang seguridad dito sa mga bus station dito sa Cubao, Quezon City. Doble yung dineploy na mga security guard dito sa mga terminal and as always, lagi nakabantay yung Quezon City Police District. Sa labas at loob
at laging merong mga K9 na nag-o-observe, ni K9 unit na nag-o-observe dito sa mga terminal. May mga pasaway pa rin ba na mga nagdadala ng mga bawal na gamit? Yun lang, Angela, meron talagang mga na-kumpiska pa rin ng mga pasaway na bawal na gamit. Dito lang actually sa Victory Liner, dito lang sa sinatatayuan kong bus station. Bawal actually yung mga hayop na sa ibang bus. Pero yung mga pets, like yung mga aso, yung mga pusa, pwede. Pero yung mga manok, yun yung mga bawal sa mga aircon na bus. Pero kaya kailangan iwan dito sa bus station na yun. Pero pag frozen yung chicken, pwede? Yun, pwede dahil pasalubong naman yun. Pasalubong. Pwede natin yun. Wag lang bubuksan sa bus dahil mangangamoy. Wag lang buhay na chicken. Sige, okay. Maraming salamat, mobile journalist RR Tubise. Merry Christmas. Merry Christmas. Alright, some good news for motorists. The Metro Pacific Tollways Corporation announced a toll-free travel during select hours this Christmas and New Year. Motorists may enjoy a toll-free travel on December 24 from 10 p.m. to 6 a.m. of December 25 and again from 10 p.m. of December 31 to 6 a.m. of January 1. This covers the North Luzon Expressway, Subic-Clark-Tarlac Expressway, NLEX Connector, Cavite Toll Expressway, and Cavite Laguna Expressway. Yan. Libre. May plano kayo, ay schedule na dyan, no? Libre, oh. Ayan, 31 to January 1, 10 p.m. to 6 a.m. libre yan.